Good evening, guys. Since na ano ba yung gumaganda yung mga pag-upload ko sa YouTube, marami dumadami yung aking views. Siguro mga 30 plus pa lang, hindi kagaya sa Facebook. Wala talaga akong followers sa Facebook eh. Ang hirap parang kung hindi ka sikat. Pero sige lang, sa YouTube na lang ang pagbubutihan ko. Guys, sa paghahanap ko na ma-share ko sa aking pagbabarko, nakita ko yung aking ID. Ayan guys, so para makilala nyo rin ako. Ayan, nagkaroon ako ng maraming ID na ganito, every contract, at pag nawawala, pinapalitan ng happy namin. Ayan, dalang kontrata ko naging muna ako, security guard, hanggang naging security officer. Pero mas may mataas pa sa amin, ang chief security officer. Tatlo yung bara niya, sa aming dalawa lang. So ako yung the only female security officer on board. Then later on, may sumampa sa amin from the sister ship na Nepal na babae siya, female chief security. Naging amo ko siya, pero hindi, modesty aside, broken ang English nila, at saka hindi sila sa paggawa ng report. Modesty aside, hindi sa kasi hindi sila concerned sa spelling ba. Okay, yun lang guys muna ang about sa aking sharing sa ID ko at saka sa naging position ko. Okay, kasi yung iba lagi nilang sinasabi na sinwerte lang daw ako, yung tipong hindi ba ako nakatapos ng pag-aaral, na kahit probinsya na ako, pero sa Maynila ako nakapag-aral ng kolehiyo sa Iris Government School, 4 years, pero tinapos ko siya ng 6 years. Tapos nag-PLM ako, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Natapos ko yung Prof Ed. Tapos ako yung nagpaaral sa sarili ko habang nagtatrabaho ako through an agency sa Makati, Shangri-La as CCTV operator. Then na-assign din ako sa EDSA Shangri-La, Heritage Hotel, Dusit Hotel, yung mga ganon. Then at the same time, naging court stenographer na trainee ako sa court ng Manila Trial Court. Pero may nag-advise ba sa akin, kasi pangarap ko talaga na mapasok sa Supreme Court noon, dahil may friend ako nandoon na kumbaga kasama ko sa agency, sa security agency. Tapos nag-training siya. Siguro ngayon regular na sana sa Mindanao na yata. So yun, nagbarko ako, kaya hindi ko napagpatuloy. Pero at least nakatapos ako ng 4 years, at saka yung 2-year course ko na Prof Ed, na sana pwede ako magturo kung nakapag-review ako at mag-board exam. Hindi ko pinagsisihan yung aking pagbabarko, kasi naranasan ko from pole to pole na biyahe round the globe, modesty aside. At saka isa sa pinaka the best memory ko guys, ito yung nakarating ako ng Australia. Dati sa social studies ko lang na babasa yung Sydney, Melbourne, at saka Brisbane. Narating ko lahat yan at lumabas ako sa lahat ng lugar na yan. Sa Cairns din, sa Darwin, sa Hamilton Island, 2 beses, at nakapunta talaga ako doon. Nag-tugboat kami. Napakasusi ng tugboat nila guys, yung Fantasy kung tawagin. Wow, maswerte ka kung makarating ka doon guys, kasi sabi nila that's for the filthy rich. Kung sa Spain, Alhambra, yung mga ganon. Kung sa Ecuador naman, highlight is Galapagos, na narating ko rin. Half the equator yun more than the equator yung biyahe na yun. So yun guys, hindi ko yan
kalimutan ng mga karanasan na hindi ako nagsisisi for a lifetime. At saka yung nakarating ako ng Blue Lagoon sa Iceland, na naligo kami doon, yung sa Sydney Tower, yung mga ganon, sa New Zealand, sa Milford Sound, yung mga ganon, sa Norway. Sa dami ng biyahe namin sa Norway, guys. Halos lahat ng highlights. Pwera lang yung sa Petra sa Jordan na hindi ako nakasama, pero pabalik-balik din kami ng Jordan, Morocco, yung mga ganon, Tunisia. Kaya sabi ko, kahit mamatay ako, sa dami ng pwede ko i-share. Dito guys, sa book na to, ayan o. Binili ko to sa Cairns, na lumabas kami, kumain kami sa Korean restaurant na ako doon. Yung sa grocery, yun. Kabili ako ng suklay, tapat ng casino yun, at saka ng Shangri-La Hotel. Sa Sydney may Shangri-La Hotel din, at saka sa marami akong naanuhan na Shangri-La Hotel na nakita. Kasi galing ako ng Shangri-La, 2 years ako, yun ang stepping stone ko na nakapagbarko ako. Dito guys, makikita mo yung mga napuntahan namin, like sa Fremantle, sa Perth, nakalabas din ako doon, kumain kami ng burger. Tapos sa sa Western Albany, pumunta kami sa Mission Mountainous doon, at sa Burnie, Tasmania. Wow, ang napakalinis na island guys. Amazing talaga ang Australia guys. Naalala ko to nung nag-OFW na lang ako sa Oman. Mayroong ganitong book yung Spanish madam ko, hardbound, na kinumpay nila yung naging buhay, kasi yung asawa niya director ng oil company na Dutch. Tapos hindi niya ako mabidahan kasi alam niya nag-cruise ako. So yun, lahat daw natirhan niya sa Egypt din. Sabi ko, biyahe din namin yan madam, at saka sa Batangas. Yun, nakita ko yun na nalala ko bigla na mayroon pala akong book na kagaya nung. Kaya lang yung yung sa loob puro picture nila sa mga party, kasi syempre kumbaga mahilig din sila sa social life. Ayun guys, sa ito, sa Sydney Harbor. Ayan, kami dyan, sa ilalim niya ng tulay, yung ganyan, yung nila, yung bridge. Yan, pwede kang umakyat doon, may tour doon sa taas, kaya lang magbabayad ka. Maganda doon, at saka ayan, yung ibig ko sabihin. Yan, tapos dumadaan kami dito pag nag-wifi kami. Tapos dito Sydney, pumasok ako dyan twice, may souvenir shop dyan. Ganda-ganda doon guys, grabe. Talagang pumasok agad ako sa Starbucks, at saka bumili ng coffee. Mag-isa lang ako, lakad-lakad lang. Then sa Brisbane, kasama ko yung friend ko na si Annabelle, taga-bar. Yung naging short live partner ko talaga yun, si Annabelle. Marami kaming pinagsamahan noon. Tapos sa Sweden din, sa Stockholm din, magkasama kami. Madalas din kami sa Stockholm guys. Isa rin sa pinakamagandang lugar ang Stockholm na narating ko. Yan guys, ang ganda na talaga sa guys, yan ang Tasmania. Yan, karating ako dyan na nagtatakbo ako. Ang linis-linis ang island, na naghahanap ako na Western Union, kasi papapadala ako sa kuya ko sa Dubai, na siya na hospital noon. Ayan guys, yan, ganda, may mga camel din sila guys. Ayan. Sabi nga ng kapatid ng sister, ang sister ng kukro ko na dumalaw sa barko, wag na kayong pumunta ng US, na lang, Australia na lang, the best ang mamuhay doon. So yun, sa akin naman, choice lang din yun kung saan ka siguro magkaroon ng stable job. So yun lang sa akin. Hindi naman porket nasa abroad ka, ka na, kung saan ka siguro pala rin yung ganon. So yun,
Hindi ko talaga pinangarap yun. Kasi nung nasa Disney ako guys, hinihikayat ako ng taga Jemerson Place sa Orlando na pumunta kami sa bahay nila na nakilala ko sa Texas. Marilyn, mag-jump ship ka na, ibibigay kita sa kapatid ko, padala kita sa Italy, ganyan-ganyan. Pero ang takot ko guys, sa totoo lang, hindi ko kailangang gawin yun kahit napakaganda ng buhay doon, or magtatago ka, TNT ka. Gusto ko pag legal, kaya lang hindi siguro para sa akin. Nakita ko rin ang pamumuhay lalo nung nasa Iceland kami, sabi ng nasa lubong ko doon, buti pa kayo nasa cruise ship, iba-ibang pinupuntahan nyo, pupunta kayo ng Blue Lagoon. Sabi ko, oo. Kasi tinanong niya ako, saan kayo bukas? Sa Swedish Fjordur yan Sabi ko sa Blue Lagoon. Wow, sarap. Tagalan namin dito, hindi pa kami nakarating, buti pa kayo. Para rin naman, kumbaga, hard time din naman sa kanila Sa Faroes Island din, ang daming Pinoy doon. Narating ko rin yun guys, 2 beses. Okay, yan na muna guys. Marami akong picture dito na pwede ipakita. Unti-untiin ko lang. Okay, good evening.